business ay not perish. Para sa akin yun. Then sa for each naman, still ganun pa rin. Wala naman bago. Yung divergent natin dito, di pa rin masyado na nag-play out. Di pa rin nag-play out. Mahina yung pasok pataas eh, tapos na-reject na tayo agad. Let's see papaya ano pangyayari. And then so for each, ayun, nasa ilalim tayo ng 200 EMA. 200 EMA guys, yung nagsasabi kung anong trend tayo, uptrend o downtrend. Isang key ko yun sa scalping, ginagamit ko yun. Then sa weekly, pakwento ko na nga sa'yo yun pa rin ako. Tapos Ethereum, medyo maganda yung ganun Ethereum. Kaya maraming altcoins kahapon na nagsiliparan. Gawa ni Ethereum. Tandaan nyo, pag si Ethereum nagpump din sila. Pag si Bitcoin nagpump din sila. Pero si Bitcoin nagpump, si Ethereum ay nagtap din sila. Kasi ang altcoin nakadepende rin kay Ethereum. Kaya yung altcoin season natin ayaw tuloy-tuloy dahil gawa ni Ethereum. Kailangan gumalaw si Ethereum para push yung altcoin season natin guys. Ang tagal na rin kasi. Still wala pa rin, pero wait pa rin natin. Hindi mawala ng pag-asa. News. Sa news, same pa rin. Ayun, nakapalo ko kay Seth. Lahat ng mga ko kay Seth galing. Sabi niya dito, altcoin total market cap is gaining momentum. Yun yung nakita natin sa market. Dahil nga sa magandang data na binigay ni Powell kahapon. Then Bitcoin movie accordingly. Ayun, dahil sa bullish divergent. Kaso mahina na hinaan ako. Ayun lang. Tapos CoinGlass, ayun na. Kung di ko choose dito guys, baka masama kayo sa maliliquidate. May vacuum na bubuo sa 24 hours. Sa 12 hours kaya. Ayun sa taas. Pero wait natin. Marami